Paano ba nakakatulong ang charcoal sa kidney stones? Kung meron kang ganitong karamdaman ay huwag ka munang mag-skip at tapusin mo ang video na to hanggang sa dulo. Kasi maaaring makatulong ito sa iyo. Anyway, this is Jordan Palatulon, promoter of home health education. Nagsishare po ako ng mga tips kung paano ba maging healthy. Disclaimer lang, ang source po na ito ay galing sa Healing Wonders of Charcoal. Pag-uusapan natin today ay ano ba ang kidney stones? Ano ba ang mga dahilan nito? At ano ang mga signs at symptoms ng kidney stones? At syempre, pag-uusapan din natin kung paano ba i-apply ang charcoal. Ano ba ang pagkain na dapat nating iwasan? Ang kidney stones is a small mass of solid matter that has separated from urine to form a stone in the kidney. The stones vary in sizes and shapes. Larger stones may cause intense pain and damage if they leave the kidney. They may block the ureter and prevent the urine from leaving the kidneys. Kidney stones must be removed as soon as possible. Okay, so ipapaliwanag ko po ng maayos kung ano po ba ang kidney stones. Para itong maliliit na mga bato, ito ay humihiwalay sa ihi upang makabuo ng kidney stones. Ang mga bato rin ay nag-iiba ang laki nito at ang hugis. Ang mga bato na ito ay maaaring magdulot ng matinding pananakit at pinsala kung ito ay aalis sa kidney. Maaari din nilang harangan ang ureter para hindi makalabas ang ihi sa bato. Dapat ang mga bato ay alisin sa lalong madaling panahon. Okay, so naiintindihan na natin. So ang tanong, ano ba ang mga dahilan nito? Number 1 is wrong diet. So mali pong pagda-diet natin sa mga kinakain natin. Number 2, meat eating. Yung laging pag-consume ng mga karne, kahit anong klaseng karne. Pangatlo, spinach. Pang-apat, excessive use of tomatoes. Ang lahat ng sobra ay hindi mabuti. Number 5, asparagus. Number 6, tea, cocoa, and coffee. Number 7, liquor drinking. Number 8, diabetes. Number 9, lack of exercise. Number 10, lack of water intake. Number 11, excessive vitamin D and calcium intake. Dito naman tayo sa kanyang signs and symptoms. Sabi dito, number 1, sudden sharp and cutting pain in the kidney region, in the back, just below the ribs. Ibig sabihin ay pananakit ng matindi. Ang sakit na to ay parang hinihiwa ang iyong kidney sa may likod at sa baba ng ating ribs. Number 2, pain that sears downward to the groin and testicles in males or the vaginal lips in females. The pain may extend down the front of that thigh. Ito yung sakit na nanunuot papunta sa singit and testicles sa lalaki. Sa babae naman ay yung parang lips ng kanilang vagina. At ang pananakit na to ay parang kumakalat patungo sa hita. Number 3, a very dull, steady back pain. Ibig sabihin, ang pananakit na ito ay tuloy-tuloy. Number 4, gravel and blood cells that are seen in urine. Kapag umiihi ka, may kasama ng blood cells, no? May kasama ng dugo. At parang may mga maliliit na bato na lumalabas. Number 5, severe pain in the rectum and genital organs caused by a stone at the lower end of the ureter. Ibig sabihin, malala yung pananakit sa rectum at ari. Dahilan ito sa baba sa dulo ng ureter. Proceed na tayo sa application ng charcoal. Paano ba ito gamitin? Ang sabi po sa libro na to, number 1, apply charcoal poultice on the lower back 3 times a day for 3 to 4 weeks. Ang poultice, yun yung itatapat mo sa may banda na may sakit. Ipapakita ko lang dito kung saan ba dapat mo i-apply. So ngayon, isi-share ko sa inyo on how to prepare charcoal poultice. So ano ba ang mga kailangan natin nito? Number 1, charcoal powder. Dapat meron kang charcoal powder. Activated coconut charcoal. Hindi yung charcoal na pang pang luto. Number 2, 2 pieces of thin cotton cloth or diaper. Yung manipis lang na cotton na cloth. Number 3, cellophane or plastic bag. Number 4 is cold or warm water. Number 5 is mixing bowl. Yung bowl na ginagamit natin sa sabaw. Pwede na yon. Number 6 is mixing spoon or ladle. Number 7, elastic ruler bandage. Number 4 or 4-inch wide cloth. Number 8, safety pins. Okay, so dito tayo sa procedure ngayon kung paano ba. So number 1 is place the charcoal powder in a mixing bowl. So, ibig sabihin, kuha ka ng bowl, tapos lagyan mo ng charcoal powder, and lagyan mo ng lukewarm tubig. Dapat katamtaman lang kung nakadepende kasi yon sa kung ano yung sakit mo. Number 2 is pour in water gradually. Number 3 is stir it slowly with a spoon or ladle to make a charcoal paste. Mixture should not be too dry and too wet. Napapansin nyo ba yung mga construction, di ba nagmamasa sila? Parang ganun. Hindi siya medyo basa, hindi rin medyo dry. Yung katamtaman lang na para talagang nagsisemento ka or naghahalo ka ng semento. Parang ganun. Number 4, spread a piece of cloth on the table. So, pagkatapos ay ilapag mo yung tela, tapos ilagay mo doon sa center.
Tapos, ikalat mo yung charcoal. Number 5, spread a 1/4 inch charcoal paste on the center of the cloth. See to it that it's 1 or 2 inches wider than the deceased body organ which will be applied on. Ibig sabihin, for example, dito sa banda kung saan meron tayong sakit, so dapat sosobra siya ng mga 1 to 3 inch dapat ang sobra. Dapat lahat mo yun malagyan ng charcoal paste. Number 6, fold the 4 sides of the cloth over the charcoal paste. Pagkatapos mo nang nalagyan ng charcoal paste ang tela, tapos ipo-fold mo yon, okay? Ng 4 na beses. Number 7, turn the covered charcoal paste upside down and drain the excess water by pressing it with a piece of dry cloth. Para ka na naglalaba, parang iganon mo siya para lalabas yung mga excess water na meron doon. Baka nasobra ka sa tubig. So ngayon, how to apply charcoal poultice? Dito na tayo. Apply the poultice on the center of the area to be treated. Example, sabi ko nga, meron kang kidney stones. Kung saan banda yung sumasakit, doon mo yun i-apply lahat, yung bahagi na yun. Number 2 is cover it with a thin cellophane or plastic to keep the heat and moisture intact. So, dapat kaveran mo yun ng cellophane para hindi yun siya a-absorb ng bakterya. Kasi pag open kasi yung charcoal, nag-a-absorb siya ng mga bakterya. Ganun. Dapat meron siyang cover na cellophane. The number 3, cover with a clean dry cloth. The cloth must be 1 or 2 inches wide. Then the poultice so the heat cannot escape. So, pagkatapos ilagay mo yung poultice na charcoal, lagyan mo ng cellophane. Pagkatapos, lagyan mo ulit ng tela. Number 4, bind tightly with a roller bandage or with a strip of cloth. Okay, yung bandage na ginagamit, di ba, sa sugat. Di ba, nasa hospital, nakikita natin yan. So, yun po gagamitin natin. Number 5, leave it overnight or do it 3 times a day. Overnight mo lang siya, tapos gawin mo ito 3 times a day kung kaya mo lang. Number 6, dress the patient in the morning. Tapos palitan ng damit ang pasyente, of course, kinabukasan. Number 7, repeat the treatment until the condition is placed under control or healed. Ibig sabihin, ulit-ulitin lang hanggang sa maging magaling yung pasyente. Dito tayo sa frequency of application. So, kung overnight ka, sisimula ka from 7 p.m. to 5 a.m. Kung 3 times a day naman, 7 a.m. to 11 a.m., then 1 p.m. to 5 p.m., then 7 p.m. to 5 a.m. Siyempre, ipagpapatuloy natin ang application. So, number 2 is let the patient drink charcoal according to dosage. So, ang pag-inom po ng charcoal, nakadepende po sa ating sakit. Meron din yung dosage. Every 4 hours. Number 3 na tayo, let the patient drink plenty of water in between meals. 12-14 glasses a day. So, dapat kapag iinom ka ng tubig, every time kakain ka, dapat before, 30 minutes before and after yon. Number 4, let the patient do brisk walking exercise 20 to 25 minutes daily. Yung brisk walking lang, yung parang nagmamadali ka maglakad, nakakatulong yon. Number 5, let the patient inhale plenty of fresh air. Kung may panahon ka pumunta ng dagat or sa mga bulubunduking lugar, gawin mo yon. Kasi nakakatulong din yan sa ating mga sakit. And number 6, serve the patient vegetables and fruits. Okay, lagi naman natin yung naririnig sa mga experts, sa mga nutritionist na dapat gulay at prutas. Number 7, do not serve the patient. Number 1 is meat and meat products, tea, cocoa, and coffee. So, ito yung pinag-usapan natin kanina. Liquor and beer, highly sugar sweetened food. Like for example, mga cake, ice cream, basta yung lahat ng matatamis, bawasan po natin yon or iwasan natin yon. Too much milk. Sobrang pag-inom ng gatas ay hindi rin maganda. And syempre, tobacco and cigarettes, dapat wala na tayo noon kapag meron na tayong karamdaman. Number 8, continue the treatment until the stones are taken out. So, ipagpapatuloy lang natin ang treatments hanggang sa gumaling tayo. Totoo po na ang charcoal po ay maganda po sa ating kalusugan, kung alam lang po natin. So, sana po ay meron ka natutunan at don't forget to share this video para makatulong naman din tayo sa ating kapwa Pilipino. Maraming salamat and God bless.